Bisaya ako. Not just a financial crisis, it might be an illness, a financial crisis, not just crisis. Grabe, Bisaya, sabi ko nga, basta. Ang crisis kasi ay plural, nagkasabay-sabay. Ang crisis ay nag-iisa. Napapansin niyo po ba na sabi ko nga nakaraan, kung kailan ka may problema, talagang sumusunod, sumasabay yung ibang problema. Bakit? Kasi ang kalaban natin si Satanas, opportunistic. Samantalahin niya kapag mahina ka, pag may problema, sabay-sabayin niya. Amen ba? Amen. Okay. These things make us so helpless. Amen ba? Okay, i-explain ko pa yan. Ito na yung binasa ko kanina. Kagagahan lang kasi, sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, ito yung si Jehoshaphat na i-share ko sa mga choir. Our God will not judge them, for we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Sabi sa verse 1 ng ating binasa kanina, ulitin ko ulit, when you go out to battle against your enemies and see horses and chariots. Tanong ko sa inyo, bakit nakita yung horses and chariots? Pag hindi pa kayo nakasagot, iwan ko na lang. Ha? Ha? Okay, nandoon na sila. They are going for battle. Pero sabi doon, when you see horses and chariots more numerous than you are. Bakit nakita? Come on. Ha? Wala! Kaya nila nakita kasi tinitingnan. Hindi kita nakita kung dito ako nakatingin. Nasusunod niyo ba? So, ito yung sabi ni Jehoshaphat, ang kalaban nila napakarami. For we have no power against this multitude that is coming against us, nor do we know what to do. Ito na yung problema. Ito yung mga kalaban. Hindi ko yung nakikita, sabi ni Jehoshaphat, because my eyes are on you. Kaso maraming tao, ano tinitingnan? Imbis tinitingnan yung magagawa ng Diyos, tinitingnan yung tapat na Diyos, ang tinitingnan yung problema nilang malaki. Stop it! There's no problem that is too big for our big God. Hallelujah! Minsan kasi, pag tinitingnan mo ang problema, na-focus yung mata natin sa problema, na-magnify yung problema, yung tingin natin sa Diyos, lumiliit. Tama ba? So, huwag mong i-focus ang iyong mata sa problema, huwag mong i-focus ang iyong mata sa battle or sa fight of faith, i-focus mo sa Lord yung problema mo ang liit. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, ito yung mga Chinese behaviors na sinasabi ng Lord. After niyang sinabi na makita yung mga numerous soldiers, okay, ito yung sinabi niya, do not be afraid of them. Amen. So, ano man yung hinaharap mong problema, yan man ay crisis or crisis, ano man yan, butas na yung bulsa mo, o overdraft ka na sa bangko, may loan ka na, may utang ka na kaliwat kanan, may karamdaman ka, hindi man ikaw yung pinapadalahan mo sa Pilipinas. Whatever your situation is, sabi ng Word of God, do not be afraid of them. Amen. Amen. Kaso lang, marami tayong pangamba, marami tayong worries, marami tayong anxieties. Bakit? Takot tayo sa sitwasyon. Huwag kang matakot, meron kang sa anong sitwasyon meron ka. So do not be afraid of them. Akalain niyo ba na si Joshua, a soldier, a leader of the people of Israel, kabilin-bilinan ng Diyos sa kanya, do not be afraid. And who are you to think na hindi appropriate sa iyo ang word of God na do not be afraid? Eh kung si Joshua nga, ang
pagkilos ng Lord sa panahon ni Moses, sinabihan siya, kabilin-bilinan ng Lord sa kanya, do not be afraid. So, maaaring hindi tayo aware, pero sa totoo lang, mayroon tayong mga struggles against fear. So the Word of God is clear about that. Do not be afraid of them. Amen? Nabanggit ko na yun kay Joshua, hindi ko nabasahin ulit. Sabi pa niya, do not faint. Hirap tagalogin ang faint. Ano? Himatay. Parang sa Bisaya kasi, ang himatay is kabuhi. Sa nalipong kabuhi sa amin sa buhod. Meron daw kasing pasyente, sabi niya sa doktor ng Bisaya, Dok, papacheck up ako, bakit? Mayroon akong kabuhi. Sabi ng doktor ng Bisaya, mainam na yan, mayroon kang kabuhi kaysa mayroon kang kamatay. Hindi kasi kayo Bisaya, hindi nyo ma-appreciate. Pero ang nahihilo nga sa Bisaya ay kabuhi. So mainam na daw yun kaysa mayroon kamatay. Nag-guess nyo? Okay, so do not faint. Diba? Nahilo ka na lang. Kwento muna tayo, masyado kayong seryoso eh. Mayroong lula na nanalo sa sweepstakes. Tumataya siguro yun na sweepstakes nanalo eh. Masyadong, ang sweepstakes. Masyadong hindi updated. Loto na lang. Mayroong lola na nervyosa, high blood pa, nanalo ng loto. Problema ngayon ng mga anak, paano sabihin sa nanay nila na nanalo ng loto, baka pag nalamang nanalo ng loto, mamatay. Sa sobrang tuwa, sa sobrang excitement, mamatay. So, nagpahingi sila ng counseling sa pare para makatulog yung pare. Kasi nga, ganito ang sitwasyon, takot silang sabihin sa lola na mamatay. So, nagpunta sila sa pare, alam ng pare na ganito ang sitwasyon, nanalo nga. So, sabi ng pare, hindi niya diniretsa. Sabi niya, lola, halimbawa po ba pag nanalo ka ng loto, anong gagawin niyo sa pera? Sabi ng lola, yung kalahati gagamitin ko, pamigay ko sa mga anak ko, yung kalahati ibibigay ko sa simbahan. Sa sobrang tuwa ng pare, yung pare ang hindi matay. So sabi niya, kahit may kalaban na kayo, may sitwasyon kayo, do not be afraid and do not faint. Maliban pa doon, okay, ang faint-hearted is deficient in conviction or courage or timid. Parang kapus ka, kumbaga, pero sa bangko, overdraft ka na. Negative na yung courage mo. Wala ka ng gana, wala kang courage to go on. Bakit? Kasi faint-hearted ka na. Nasusundan. Okay, isa pa, do not tremble. Nanginginig. Parang yung tuhod, kumakala. Nanginginig yung tuhod, hindi lang tuhod, nanginginig. Hindi dapat natin attitude dyan. Alam niyo po ba kasi, ang trembling, ano yan? Hindi yan mga sintomas ng mga Kristiyano. Sintomas ni Satanas yan. James 2:19, even Satan believed in God and is trembling. So kung tinatakot ni Satanas ang mga Kristiyano, ano lang na yan? Diskarte lang na yan para hindi siya nag-iisang nanginginig. Nastusundan niyo po ba? Okay, tingnan natin ang akin. Isa pa is, do not be terrified. Ang terrified is in deep terror. We make deeply afraid or intimidated. Tingnan natin ang sinasabi ng 1 Peter chapter 5, verse 8. Beware, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ha? Nanonood ba kayo ng Discovery Channel? Ha? Di kayo nanonood? Ano-ano lang ata pinapanood pa eh. Okay, I'll just disregard you for this moment. Sino nakapanood ng Discovery Channel? Lalo na yung mga, okay? Yung mga mga hayop sa Africa. Wildlife. Hindi lang siguro Discovery, wildlife. Nakakita ba kayo ng lion na kapag gusto niya nang i-devour, gusto niya nang kainin yung kanyang target, tatakot niya? Anong ginagawa? Ali-aligid, medyo magmamasid yan, medyo magkukrol ng konti yan, tapos pag nakita niya nag-iisa at an-away yung target niya, sa kanya susunggaban. Ito, talagang true to life story ito. Kung